Basta may maisagot lang ako, hindi ko na alam kung tama ba pinagsasabi ko, tama ba yung sinasagot ko dyan sa tanong ng DJ. Ganun yung nangyari sa akin, sobrang kaba ko. Good morning guys! Tara at pumasok na naman tayo sa ating Korean class. Yes, at hindi ko napindot yung level 1. Okay, napindot na. So, sa mga nagtatanong sa akin kung paano daw ba ako na nag-guest doon sa radio, sasabihin ko sa inyo ngayon. Kasi diba, pumapasok ako sa Korean class and yung center na pinapasukan ko ay ano siya, under siya sa parang women's organization, and yung president doon ay parang meron siyang konektado siya doon sa Busan English Broadcasting. So, konektado siya doon. At, ayun nga, yung PD or yung writer doon sa Busan English Broadcasting ay kumontak sa president nung Korean class namin at naghahanap siya ng mga pwedeng interviewin. Yung i-interviewin naman kasi guys is kahit sinong foreigner na nakatira dito sa Busan, syempre. So, yun, yung classmate ko na dalawa ay na-interview. Sila yung nauna, yung Uzbekistan and Russian. Sila yung naunang na-interview and ako yung sumunod kasi medyo busy din ako. Di ba napunta ako ng Jeju? Binigyan nila ako ng schedule pero hindi ako pwede. Kasi nga, meron kaming travel sa Jeju. So, medyo nahuli ako. Sa totoo lang, hindi ko talaga gusto magpa-interview doon kasi pwede naman daw siya mag-English. Eh, di ba hindi naman ako magaling mag-English? Pwede din ng Korean. Hindi din ako magaling mag-Korean. Alam mo yung hindi ako confident talaga sa alimang language na gagamitin, English or Korean. Hindi ako confident. Kaya ayaw kong magpa-interview. Sabi ko saka na lang ako magpapa-interview pag okay na ako, ganyan, confident na ako. Pero mapilit. Yung president kasi namin, kilala niya yung asawa ko kasi pag meron kaming year-end party, kasama lagi yung asawa ko. So, kumontak yung president doon sa asawa ko. And ito si Mr. Dax, pala desisyon. Ayun. Umuo siya. Kahalo, mas marunong pa sa akin. Sabi niya, kaya mo naman yan, kaya mo naman yan. Pero ang kagandahan lang naman kasi, di ba? Advance naman nilang sinend yung tawag doon, yung question. So makakapag ready kung ano yung isasagot. Ayun. Pero grabe guys, talagang ginawa ko naman yung best ko para hindi ako kabahan. Pero sobrang kaba ko. Lalo na yung nag-i-start na yung live kasi naka-live siya sa YouTube. Tapos syempre live siya sa radio, 'di ba? As in ang iniisip ko kasi baka mamaya mamali ako. Syempre pag namali ako, pangit na yung medyo papangit na yung yung tawag dun yung program. So dun ako kinakabahan, na-pressure ako. Tapos 'di ba, dumating ako doon ng mga nag-start kasi is 5:40. Dumating ako doon ng 5:10. Kasi yun ang sabi, dapat mga 5:10 nandun na. Dumating ako ng 5:10 PM. Tapos habang nag-aantay ako doon, wala man nang sinabi yung writer kung ano yung gagawin ko sa loob. Basta pinaupo lang muna ako sa may labas kasi may ibang program pa sila doon sa radio. Pinaupo lang ako sa labas. Hindi ba lang sinabi sa akin like, kunyari after na ng interview ko, after na nakausapin ako, umupo lang muna ako, saka na ako tatayo para lumabas ng studio pag tapos na magsalita yung DJ. So, dahil nga sa kaba ko guys, di ba tapos na, sabi nung DJ, thank you so much sa guesting, parang ganyan, nagpasalamat niya sa akin. After niya magsabi ng ganon, hindi ko na naman gagawin ko. So, tumayo ako. Tumayo ako kasi nga kinakabahan ako, di ba? Tumayo ako, tapos
alam ko hindi ako pwedeng lumabas, hindi ko pwedeng i-open yung pintuan ng studio na yon kasi nga maririnig yung ingay mula sa labas. Hindi ko naman inopen yung pintuan, pero nakatayo ako, mukha akong tanga. Tapos tatlo kasi kami sa loob ng studio, yung DJ, ako, tapos isa pang Korean na siya yung nag-a-assist sa DJ habang nagsasalita yung DJ, siya yung kausap ng DJ, ganyan. So sabi nung isa pang Koreano na nandoon sa studio, sa loob ng studio, upo muna ako. So ayun, umupo ako. Tapos after nun, nagpaalam na, ayun, saka ako lumabas. And mukha talaga akong tanga. As in, lutang-lutang ako, hindi ko alam. Kasi nung habang ini-interview ako, guys, sa totoo lang, habang ini-interview ako, sobrang kaba ko, sumasagot naman ako, naintindihan ko yung question ng DJ, di ba? Pero hindi masyadong pumapasok sa isip ko lahat ng mga sinasabi ko. Basta mahalaga lang is may maisagot ako. Oo, yun talaga yung feeling sa sobrang kaba ko. Basta may maisagot lang ako, hindi ko na alam kung tama ba pinagsasabi ko, tama ba yung sinasagot ko dun sa tanong ng DJ. Ganun yung nangyari sa akin, sa sobrang kaba ko. Tapos after na nun, diba, tapos na nga, lumabas na ako. Doon ko lang parang pinag-isipan, tama ba mga pinagsasabi ko? Tama ba yun? Tama ba yun? Ganun. Kaya lutang ako. Kahit nasa bus ako pauwi ng bahay, mukha akong alam mo yung feeling, basta iba yung feeling na hindi ka komportable. But anyway, nung makita ko naman yung interview, kahit papaano, halatang kabado ako, pero kahit papaano is na-survive siya. Thanks God. Sobrang prayer ko talaga na sabi ko, Lord, mai-survive ko lang po to, Lord. Tulungan niyo po ako na wag akong kabahan or manginig. Kasi nga, pag kinakabahan ako, yung boses ko talaga is may nginig. Oo. So, ayun. Pag napanood nyo, hindi ko alam kung ipopost ko dito, isasama ko siya sa vlog na to or i-upload ko siya sa ibang ng ibang video kasi siya 15 minutes din yun. So siguro i-upload ko na lang yun. Sana wag ako ma-copyright. Kasi di ba pag mahaba, pwede siyang i-copyright nung radio kasi meron din sila, naka-live yun pwede nila ako makapiright. So, pag-iisipan ko kung i-upload ko sa YouTube ko. Pero nandoon na siya sa sa aking Facebook page, Pinay Adjuma, nandoon na yung interview. Doon ko siya in-upload ng una. So, ayun. At waiting ako sa aking customer. At waiting ako sa aking classmate. Hindi ko alam kung anong oras. Pero sabi niya is 9:10 darating siya. Okay. Malapit na siyang dumating. Ang ganda ng weather today. Sobrang ganda, pero ang lamig. May kunting lamig.